Isang araw dumalo ako sa isang golf meeting ng mga executive sa aming kumpanya. Ngunit sa lugar na iyon nakita ko ang babaeng pinakamamahal ko, 25 taon na ang nakakaraan. Naroon siya bilang asawa ng aking boss. Nagkatinginan kami at nakilala ang isa't isa, ngunit nagkunwari kaming hindi magkakilala. Pero pasimple siyang nag-abot ng isang maliit na kapirasong papel. Ricardo Capitayo. At sa ibaba nito ay ang kanyang numero. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang aming mapanganib na muling pagtatagpo. Iba ka noon eh. Maganda ang pangangatawan mo at malaki. Kapag nagsimula na tayo inaabot tayo ng madaling araw. Gustong gusto ko yun. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at subscribe naman po muna sa ating channel. Ako si Ricardo Rick de la Cruz, 53 anyos ngayong taon. Nagtatrabaho ako bilang direktor sa isang kilalang construction firm at 13 taon ng kasal. Ang asawa ko ay isang simpleng may bahay at mayroon kaming isang anak na babae na nasa kolehiyo. Ito ang buhay ng isang tipikal na middle-aged na lalaki na walang masyadong espesyal. Masipag sa trabaho, paminsan-minsan ay naggo-golf at kapag weekend ay kasama ang pamilya. Namuhay ako ng tahimik at walang masyadong gulo. Pero may isang babae na hinding-hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Siya ang first love ko na nakilala ko noong kolehiyo, 25 taon na ang nakalilipas. Si Maricar. Siya ang babaeng pinakaminahal ko ng lubusan. Maganda siya pero higit sa lahat perpekto ang pagkakasundo namin sa lahat ng bagay. Sa usapan sa hilig at maging sa pisikal na aspeto. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko, wala pang ibang babae ang nakapagbigay sa akin ng satisfaction na katulad ng ibinigay niya. Gabi-gabi ay hinahanap-hanap namin ang isa't isa. At kapag nagsimula na kami, inaabot kami hanggang madaling araw. Kadalasan ay mahinhin siya at simple, pero sa ibabaw ng kama ibang-iba siya. Puno siya ng pagnanasa, agresibo, at tapat sa nararamdaman. Ang mga ungol niya ay sariwa pa rin sa aking pandinig. Biniyayaan din ako ng magandang pangangatawan. Matangkad ako at medyo malaki rin ang alaga ko. Malakas ang stamina ko kaya kapag nagsimula na tumatagal talaga kami, kaya naman talagang perfect match kami. Pero hindi nagtagal ang pagmamahalan na iyon. Tumutol ang pamilya niya. Ang dahilan? Mahirap lang ang pamilya ko noon. Sa huli naghiwalay kami habang lumuluha. Ganun kami nagtapos at tinahak ang kani-kaniyang landas. Pagkalipas ng ilang taon, nakilala ko ang asawa ko ngayon at nagpakasal at siguro siya rin ay nagpakasal na sa iba. Lumipas ang 25 taon. Sa loob ng panahong iyon, sinubukan kong kalimutan siya. Sinikap kong mahalin ang aking asawa at itinaguyod ang aming pamilya. Pero paminsan-minsan naaalala ko siya. Lalo na kapag nagtatalik kami ng asawa ko, laging pumapasok sa isip ko si Maricar. Hindi naman masama ang asawa ko. Pero hindi siya katulad ni Maricar. Ang init ang chemistry, ang sarap na iyon hindi ko na muling naramdaman. Ang mga alaalang ibinaon ko sa limot ay muling lumutang ngayong araw. Araw ngayon ng golf gathering ng mga matataas na opisyal at executive ng kumpanya. Isang beses lang ito sa isang quarter. Pero sa pagkakataong ito kasama ang mga asawa. Sa totoo lang hindi ako masyadong natutuwa sa mga ganitong event. Nakakapagod makiramdam sa iba. Pero hindi rin pwedeng hindi pumunta. May ibang lakad ang asawa ko kaya hindi siya nakasama. Kaya mag-isa akong nagpunta sa golf course. Binati ko ang mga nauna nang dumating. Isa-isang nagdatingan ang mga executive at ang kanilang mga misis. Dumating din ang VP ng team namin at nakita ko rin ang mga senior VP ng ibang departamento. Nang sandaling iyon dumating ang senior vice president ng Sales Division kasama ang kanyang asawa. Si Sir Robert Lim, nasa mid. 50s kilala sa pagiging mahinahon at mabait. Paminsan-minsan ko lang siyang nakakausap sa trabaho. Director de la Cruz, nandito ka rin pala. Ikinagagalak kitang makita. Opo, Sir Robert, good morning po, bati ko. Yumuko ako bilang paggalang. At nang tumingin ako sa asawang katabi niya, akala ko ay titigil ang tibok ng puso ko. Si Maricar, ang babaeng pinakamamahal ko, 25 taon na, ang nakakaraan ay naroon bilang asawa ni Sir Robert Lim. Ipakikilala ko ito ang asawa kong si Maricar, nakangiting pakilala ni Sir Robert. Para akong naubusan ng hininga. Nakita rin ako ni Maricar. Sandaling nanlaki ang kanyang mga mata. Siguradong nakilala niya ako. Pero agad niyang inayos ang kanyang ekspresyon at naging kalmado. Ikinagagalak kong makilala kabati niya sa mahinahong boses.
Opo. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala. Ako po si Director Ricardo de la Cruz. Sagot ko habang pilit na nagpapakakalmado. Pero nanginginig ang mga kamay ko. Lumipas man ang 25 taon, napakaganda pa rin ni Maricar. Hindi halatang 48 anyos na siya dahil sa ganda ng pangangalaga niya sa sarili at mas lalo pang lumalim ang kanyang pagiging disente at elegante. Mag-isa lang po ba kayo, Director? Tanong ni Sir Robert. Opo. May ibang lakad po kasi ang misis ko. Ganoon ba? Hayaan mo aasikasuhin ka namin. Nang magkatama ang aming mga mata, may halong komplikadong emosyon ang tingin niya. Gulat, pagkalito at pangungulila. Maya-maya ay nagsimula na ang golf game. Na-assign ako sa parehong grupo ni na Sir Robert at Maricar. Sinubukan kong huwag pansinin pero sa buong laro hindi ako makapag-concentrate. Panay ang sulyap ko sa kanya. At parang paminsan-minsan ay tumitingin din siya sa akin. Sa tuwing nagkakatinginan kami, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang first love ko na muli kong nakita matapos ang 25 taon. At asawa pa ng boss ko. Anong klaseng damdamin ito? Hindi ako mapalagay. Pagkatapos ng laro, oras na ng kainan sa clubhouse. Nakaupo sa mahabang mesa ang mga executive at kanilang mga asawa. Nasa bandang gitna ako at si Maricar ay nakaupo sa bandang diagonal sa tapat ko. Habang kumakain, sari-saring usapan ang nagaganap. Nag-uusap ang mga executive tungkol sa trabaho at ang mga misis naman ay may sariling kwentuhan. Nagkukunwari akong kumakain habang pasimpleng sumusulyap kay Maricar. Kumakain siya ng may elegansya. Natural din siyang nakikipag-usap sa ibang mga misis. Pero paminsan-minsan tumitingin siya sa akin. Sa bawat pagtatama ng aming paningin, may kakaibang tensyon na dumadaloy. Hon, mag-CR lang ako. Saglit, paalam ni Maricar, sabay tayo. Sige, ingat ka, sagot ni Sir Robert at naglakad siya papunta sa restroom. Kakaiba ang bilis ng tibok ng puso ko. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. Habang pabalik sa upuan, dumaan siya sa tabi ko. Sa sandaling iyon, dumampi ang kamay niya sa likod ng palad ko. Napakabilis lang. Mukhang aksidente sa paningin ng iba. Pero, naramdaman ko. May inilagay siya sa kamay ko. Isang maliit na papel ang naipasa sa palad ko. Mabilis ko itong ibinulsa. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Umupo siya na parang walang nangyari at ipinagpatuloy ang pagkain. Gustong-gusto ko nang malaman kung ano ang nasa papel, pero nagpigil ako. Hindi ko pwedeng ilabas yun dito. Nang matapos ang kainan, isa-isa nang nagsitayuan ang mga tao. Naging masaya ang araw na ito. Oo nga po, sa uulitin. Habang nagpapaalam, lumapit ako kina Maricar at Sir Robert. Nag-enjoy po ba kayo ngayon? Magkita po ulit tayo. Direktor, nakangiting sabi ni Sir Robert. Opo, salamat po. Sir, ma'am, mauuna na po ako, magalang na bati ni Maricar. Pero ang mga mata niya ay may sinasabi. Sumakay ako sa kotse at lumabas ng parking lot. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Nang huminto ako sa traffic light, kinuha ko ang papel sa bulsa ko. Isang maliit na memo pad. Ganito ang nakasulat. Ricardo, kape tayo. Tawagan mo ako. Nakasulat din sa ibaba ang numero niya. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Nanginginig ang kamay ko. Ang first love ko pagkatapos ng 25 taon. At asawa pa ng boss ko. Dapat ko bang tawagan o dapat ko na lang itong kalimutan, pero desidido na ang puso ko. Pagkarating ko sa bahay, agad kong sinave ang number niya sa cellphone ko. Sa pag-type ko ng pangalang Maricar, uminit ang dibdib ko. Matagal akong nag-isip bago nag-send ng text. Maricar, si Ricto. Nagulat talaga ako kanina. Nang pindutin ko ang send button, parang sasabog ang puso ko. 1 minute, 2 minutes. Ang bagal ng oras. At dumating ang reply. Ako rin. Rick, ang tagal na panahon. Pwede ba tayong magkape? Oo naman. Bukas libre ako. Sige, magkita tayo bukas. Kumabog ang dibdib ko. Tuwa. At hindi maipaliwanag na excitement. Ibinaba ko ang cellphone at humiga sa kama. Tumingala ako sa kisame at huminga ng malalim. Bukas kaming dalawa lang ang magkikita. Anong pag-uusapan namin? At ano ang mangyayari sa amin? Hindi ako makatulog. Dahil sa sobrang kaba, kahit ipikit ko ang mata ko, mukha niya lang ang nakikita ko. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa isiping magkikita kami ni Maricar bukas, nawala ang antok ko. 25 taon na muling pagkikita, at kaming dalawa lang. Anong dapat naming pag-usapan? Paano ako kikilos?
kung ano-anong isipin ang umiikot sa utak ko. Sa tabi ko mahimbing na natutulog ang asawa ko. Nang tingnan ko siya nakaramdam ako ng kakaibang guilt. Wala pa naman akong ginagawa, di ba? Makikipagkita lang sa lumang kaibigan. Magkakape lang. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pero alam ko ang tibok ng puso kong ito ay hindi lang dahil sa pakikipagkita sa isang kaibigan. Kinabukasan ng umaga. Hon, mag-almusal ka muna bago umalis. Hindi na sa labas na lang ako kakain, nagmamadali ako. Nagmamadali akong magbihis at umalis ng bahay. Ang address na binigay ni Maricar ay isang cafe sa isang tahimik na eskinita. Lugar na hindi masyadong dinadayo ng tao at maliit ang tsansa na may makakilala sa amin. Dumating ako sa tapat ng cafe. Pagka-park ko, tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror at inayos ang kurbata. Inayos ko rin ang buhok ko. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim at bumaba ng sasakyan. Binuksan ko ang pinto ng cafe at pumasok. Iilan lang ang customer. At sa may bintana nakaupo siya. Si Maricar. Napakaganda pa rin niya. Maayos ang buhok, simple ang makeup at elegante ang postura. Nakita niya rin ako. Nagtama ang aming paningin at bahagya siyang ngumiti. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hi Maricar. Hi Rick. Ang boses na iyon na 65 taon kong hindi narinig. Ang pagtawag niya sa pangalan ko nang walang po o opo ay napakapamilyar pero parang bago sa pandinig. Umupo ako sa tapat niya. Sa malapitan parang tinalo niya talaga ang panahon. Hindi mo aakalaing 48 na siya dahil sa kinis ng balat at alaga sa katawan. Anong gusto mong inumin? Ako na ang o-order. Hindi na. Ayos na ako. Nauna na kasi ako. Tinawag niya ang staff at umorder. Nang umalis ang staff, nagkatitigan kami. Namayani ang katahimikan sandali. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang tagal na talaga siyang unang nagsalita. Oo nga, 25 years na. Sandali siyang tumingin sa labas ng bintana bago muling tumingin sa akin. Ang laki ng pinagbago mo, Rick. Ikaw din mas lalo kang gumanda at naging elegante. Mas higit pa kaysa noon. Sa sinabi ko bahagya siyang natawa. Bolero. Tumanda na nga ako eh. Seryoso ako. Salamat nga pala. Ikaw rin, Rick, ang gwapo mo pa rin. Parang mas nag-mature ka kaysa dati. Mature? Baka ka mo tumanda lang. Nagtawanan kami ng bahagya. Pero sa likod ng mga tawa, may kakaibang tensyon. Dumating ang kape at pareho kaming sumimsim. Kamusta ka naman, Rick? Eto, namumuhay ng simple. Nagtatrabaho, nagpakasal, nagkaanak gaya ng buhay ng karamihan. Masaya ka ba? Bigla ang tanong. Kung masaya ba ako? Napaisip ako sandali. Hindi naman ako malungkot. Pero parang hindi ko rin masasabing sobrang saya ko. Yung sakto lang. Tapat na sagot iyon. Ikaw, tanong ko. Pareho lang tayo. Hindi naman ako malungkot, pero parang laging may kulang, may halong lungkot sa boses niya. Kamusta naman si Sir Robert? Mabait siya. Inaalagaan niya ako, responsable at mabuting asawa. Mabuti naman kung ganoon. Oo, sa paningin ng iba. Sa paningin ng iba. Parang may nakatagong kahulugan ang mga salitang iyon. Ikaw, Rick, okay ba kayo ng misis mo? Oo, mabait ang asawa ko. Inaasikaso niya ako. Mabuti naman, mukhang maayos ang buhay mo. Oo. Sa paningin ng iba, pareho rin ako ng isinagot. Nagkatinginan kami at mapait na ngumiti. Muli na namang tumahimik. Pero sa pagkakataong ito, mas komportable na ang katahimikan. Rick, pwede ba akong maging tapat? Ano yon? Hindi kita kailanman nakalimutan. Sa pag-amin niyang iyon kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kahit noong naghiwalay tayo lagi kitang iniisip. Rick, kahit nag-asawa na ako at namuhay ng normal minsan, sobrang namimiss kita. Naging mangingiyak-ngiyak ang mga mata niya. Naging tapat na rin ako. Ako rin. Ako rin, pareho tayo, Maricar. Sinubukan kitang kalimutan. Pero hindi ko kaya. Lalo na sa gabi kapag kasama ko ang asawa ko, ikaw ang pumapasok sa isip ko. Nagbago ang tingin niya sa sinabi ko. Ako rin. Ganun din ako. Talaga? Oo. Kahit ang tagal na ng panahon, lagi kitang naiisip. Yung mga ginagawa natin noon. Humina ang boses niya. Ang ganda ng chemistry natin noon, di ba? Oo. Sobrang swak tayo. Lahat perpekto. Usapan hilig at pati yon. Nagkatitigan kami.
Sa mga mata namin muling nabubuhay ang pagnanasa noong nakalipas na 25 taon. Maricar, sa totoo lang, wala pang ibang nakapagbigay sa akin ng satisfaction na gaya mo. Namula ang pisngi niya sa sinabi ko. Wala ring katulad mo sa buhay ko, Rick. Sabi mo mabuting asawa si Sir Robert. Mabait siya. Pero sa bagay na, yun hindi eh. Talaga oo. Mabilis lang madalang. Halos hindi niya ako nabibigyan ng satisfaction. Sa tapat niyang pag-amin, parang naubusan ako ng hangin. Kahit dating magkasintahan kami, napakatagal na ng panahong lumipas. Iba ka kasi noon eh. Maganda ang stamina mo at malaki. Kapag nagsimula na tayo, inaabot tayo ng madaling araw. Gustong-gusto ko yon. Bakas ang pangungulila sa boses niya. Dahil sa diretsahan niyang pag-amin, nagkaroon din ako ng lakas ng loob. O baka na-excite ako. Ako rin noong tayo pa ang pinakamasaya. Yung mga ipinakita mo sa akin. Alin doon yung mahinhin ka sa labas pero sa kama ibang-iba ka. Wild. Nakakahiya ka naman, Rick. Totoo naman eh. Grabe ang passion mo. Aggressive at tapat. Tama na nga. Nakakahiya talaga. Tinakpan niya ang mukha niya gamit ang mga kamay. Pero kitang-kita ko ang pamumula ng tenga niya. Nagkahawakan kami ng kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kamay na muli kong nahawakan matapos ang 25 taon. Malambot at mainit pa rin. Rick, sa totoo lang, gusto kong gawin ulit, yun kasama ka. Tumigil ang paghinga ko sa sinabi niya. Maricar, alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Pareho tayong may asawa, may pamilya. Alam mong bawal. Alam ko, pero lagi kong naiisip. Ang katawan ko, ang labi ko, ang haplos ko. Lahat yun hinahanap ka. Alam kong mali ako, pero wala akong magagawa. Nabuhay ako ng ganito pero sa huli nagkita ulit tayo. Seryoso ang mga tingin niya. At nagmamakaawa. Ako rin. Ganun din ang nararamdaman ko, Maricar. Gusto kitang yakapin ulit. Pero alam mong bawal. Alam ko. Pero, sandali siyang nag-alinlangan bago nagsalita sa mahinang boses. Kahit isang beses lang. Kahit isang beses lang, hindi ba pwede? Nawalan ako ng sasabihin. Alam ng isip ko na bawal. Pero ang katawan at puso ko gusto siya. Tahimik kaming uminom ng kape. Pero ang hangin sa paligid namin ay umiinit. Rick, kailangan ko nang umalis. Agad, oo. Akala ko kasi sasagot ka kaagad. Hindi naman. Nabigla lang ako, pag-iisipan ko. Tawagan mo ako. Maghihintay ako, Rick. Tumayo kami. Lumabas kami ng kafe at naglakad papuntang parking lot. Huminto kami sa tapat ng kotse niya. Bubuksan na sana niya ang pinto pero tumigil siya. Humarap siya at lumapit sa akin. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi ng mabilis. Maikli lang pero parang nakuryente ang buong katawan ko. Maghihintay ako. Tawagan mo ako. Sumakay siya sa kotse at dahan-dahang umalis. Nakatayo lang ako doon habang pinapanood ang pagkawala ng sasakyan niya. Ramdam ko pa rin sa pisngi ko ang dampi ng labi niya. Bumalik ako sa kotse ko at umupo sa driver's seat. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela at huminga ng malalim. Gusto ko rin siyang yakapin agad. Pero natatakot ako. Hindi ko pa ito nagagawa kailanman. Ang pagkikita namin ngayon ay hindi lang simpleng reunion. At ngayon kailangan naming pumili. Babalik ba kami sa dati? O tatawirin namin ang bawal? Wala pa akong sagot. Pero isang bagay ang sigurado. Gusto ko siya, pauwi ng bahay. Siya lang ang iniisip ko. Ang mukha niya, boses, amoy, at ang huling halik na iyon. Kahit isang beses lang, kahit isang beses lang. Paulit-ulit, yung umiikot sa utak ko. Kaya ko bang gawin yun ng isang beses lang at tapusin na? O, baka kulangin ng isa. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, gusto ko siyang makita ulit, gusto ko siyang yakapin. Yun lang ang sigurado. Matapos makita si Maricar sa cafe, hindi na ako makakilos ng normal. Kahit nasa opisina ako at nagtatrabaho o nasa meeting siya, lagi ang nasa isip ko. Ang halik niya sa pisngi ko hindi mawala sa isip ko. Pag-uwi ko ganun din. Kumain ng dinner, nanood ng TV, normal na gabi. Pero ang utak ko puno kay Maricar. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga, narinig ko ang paghinga ng asawa ko. Matagal na panahon na rin niyakap ko ang asawa ko. Habang iniisip si Maricar. Nagising ang asawa ko at hindi tumanggi. Sa katunayan, mukhang natuwa pa siya. Sa loob-loob ko nagsusorry ako pero ipinikit ko ang mata ko at inisip si Maricar. Nasa asawa ko ang katawan ko pero iba ang iniisip ko. Inimagine ko ang mukha ni Maricar, ang katawan niya.
Kailangan ko yung gawin para masatisfy. Nakonsensya ako pero wala akong magagawa. Maricar, iniisip mo rin ba ako kapag kasama mo ang asawa mo? Sabi niya sa cafe hindi siya satisfied sa asawa niya. Maikli madalang. Nang marinig ko yon, gumaan ang pakiramdam ko. Pareho kaming may kulang. Nangungulila rin siya sa akin. Nagtalukbong ako ng kumot at bumuntong hininga. Lumipas ang ilang araw. Gabi-gabi hindi ako makatulog kakaisip sa kanya. Gusto ko siyang i-text pero nagpigil ako. Kapag ako ang naunang mag-text, parang ako na ang bumasag sa pader ng bawal. Alam naming mali ito. Pero isang araw nag-text siya. Rick, kamusta? Maikli lang. Pero malalim ang kahulugan. Agad akong nag-reply. Maricar, kanina pa kita iniisip. Agad siyang sumagot. Hindi ko na kaya. Gusto kitang makita. Sige, magkita tayo. Sa tahimik na lugar. Gusto ko dun sa walang tao. Alam ko ang ibig sabihin noon. Hotel okay lang ba maingat kong tanong? Walang sagot sandali. 1 minute, 2 minutes. At nag-reply siya. Oo, doon tayo. Nanginig ang kamay ko. Talagang tatawirin na namin ang linya. Nag-search ako sa internet ng tahimik at malinis na hotel. Isang business hotel sa may bandang probinsya malayo sa syudad. Malinis at hindi masyadong mataa. Sinend ko ang address at sumagot siya. Sige, kita tayo bukas ng 2 p.m. Binaba ko ang phone. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bukas makikita ko si Maricar. Sa hotel kaming dalawa lang. Alam na kung anong mangyayari. Alam ng isip ko na bawal. Pero ang katawan at puso ko papunta na sa kanya. Kinabukasan hindi ako pumasok sa opisina. Tumawag ako sa staff ko. May personal emergency lang ako, hindi ako makakapasok ngayon. Sige po, Director. Nagsinungaling din ako sa asawa ko. May out of town trip ako ngayon. Gabi na ako makakauwi. Ganoon ba? Mag-ingat ka sa biyahe. Hinatid pa ako ng asawa ko nang walang pagdududa. Nagmaneho ako papunta sa hotel. 10 minutes early ako dumating sa parking lot. Naghintay ako sa loob ng kotse. Tiningnan ko ang sarili sa salamin, nag-spray ng pabango. Pinapawisan ang kamay ko sa kaba. 2:00 p.m. sakto may pumasok na sasakyan sa parking. Sasakyan ni Maricar. Bumaba siya. Napaka-elegante at ganda pa rin. Bumaba rin ako. Nagkatitigan kami. Dahan-dahan kaming lumapit sa isa't isa. Pasok na tayo. Sabay kaming naglakad papasok ng hotel lobby. Sa check-in counter nag-book ako ng kwarto. Room 1207 po. Enjoy your stay. Kinuha ko ang keycard at sumakay kami ng elevator. Nakatayo kami sa tapat ng room 1207. Pagpasok nakita namin ang malinis na kwarto. King-sized bed, malawak na bintana, tahimik. Pumasok kami at sumara ang pinto. Click. Sa tunog ng lock, kaming dalawa na lang talaga sa mundo. Dahan-dahang inikot ni Maricar ang paningin sa kwarto. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Tumayo ako sa likuran niya. Maricar, hindi mo ba pagsisisihan to? Humarap siya sa akin. Ikaw pagsisisihan mo ba? Hindi ko alam. Gagawin natin ang isang bagay na hindi na mababawi. Alam ko, pero Rick, miss na kita. Seryoso ang mga mata niya. Kahit isang beses lang. Kahit minsan lang gusto kong bumalik sa panahon na yun kasama ka. Maricar, Rick, gawin na natin. Hindi na ako nakapagpigil. Niyakap ko siya. Ang malambot niyang katawan ay nasa bisig ko na. Ang pamilyar na pabango at amoy niya, parehong-pareho noong 25 taon na ang nakakaraan. Nagyakapan kami ng mahigpit ng matagal. Rinig ko ang tibok ng puso niya. Mabilis din gaya ng sa akin. Dahan-dahan kong inangat ang mukha niya. Nagtama ang aming paningin. At dahan-dahan kong inilapit ang aking labi. Sa sandaling magdampi ang aming mga labi parang naglaho ang 25 taon. Malambot at matamis. Lumalim ang halik. Ungol niya. Mas diniinan ko ang halik. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa kama. Habang naghahalikan, nagtatanggalan ng damit hanggang sasabay kaming bumagsak sa kama. Binabanggit namin ang pangalan ng isa't isa, tinutuloy ang reunion matapos ang mahabang panahon. Hindi na kami makapagpigil. Wala nang atrasan to. Sa sandaling ito, tinawid na namin ang bawal. Bumagsak kami sa kama at hindi na kailangan ng salita. Mas lalong uminit ang halikan at naglakbay ang mga kamay. Dahan-dahan kong tinanggal ang butones ng blouse niya. 1, 2, 3. Lumabas ang maputi niyang balat. Maricar, ang ganda mo talaga. Nakakahiya. Sa edad kong to. Hindi.
Mas maganda ka pa ngayon kaysa dati. Seryoso ako. Walang kupas ang katawan niya parang hindi 48 anyos. Sinimulan din niyang tanggalin ang butones ng shirt ko. Rick, ang gwapo mo pa rin. Maganda pa rin ang katawan mo. Ramdam ko ang tigas. Tinanggal namin ang damit ng isa't isa. Isa-isa dahan-dahan hanggang sa wala na kaming saplot. Niyakap ko siya ulit. Balat sa balat ang init ang lambot lahat perpekto. Rick, ang tagal na. Ngayon lang ulit ganito. Ako rin ngayon lang ulit ako kinabahan ng ganito. Humiga kami ng magkatabi. Hinaplos ko ang katawan niya. Leeg balikat dibdib tiyan. Nanginginig siya sa bawat hawak ko. Hinawakan din niya ako. Dibdib tiyan pababa. Rick, ang laki na agad. Hinawakan niya ang alaga ko. Maricar. Grabe. Ang laki talaga. Gaya pa rin ng dati. Maricar, dahil sa'yo. Ako rin. Basang-basa na ako. Mas lalo akong na-excite sa sinabi niya. Ibinaba ko ang kamay ko sa pagitan ng hita niya. Ungol niya. Totoong basang-basa na siya. Maricar, nakakahiya talaga. Pero wala pag nakikita kita. Hindi ko mapigilan. Pumatong ako sa kanya. Ibinuka niya ang kanyang mga hita. Nagkatinginan kami. Rick, dahan-dahan lang. Matagal na kasi. Oo, dahan-dahan lang ako. Maingat akong pumasok. Pumikit siya at umungol. Ayos ka lang. Masakit ba? Hindi. Ang sarap. Sige pa. Unti-unti pinalalim ko ang pagpasok. Maricar, ang sikip pa rin. Rick, ang laki. Puno. Nang tuluyan na akong makapasok, sabay kaming napabuntong hininga. Muli kaming naging isa. Nagsimula akong gumalaw. Niyakap niya ang likod ko. Lakasan mo pa. Ang sarap. Sige pa. Binilisan ko ang galaw. Lumakas din ang mga ungol niya. Naging mas wild kami. Ang inggit ng kama at ang ungol niya ay nagsasabay. Rick. Hindi ko na kaya ang sarap. Malapit na ako. Sige. Lalabasan na ako. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya at panlalambot. Niyakap ko siya ng mahigpit habang nararamdaman niya ang sarap. Ang ganda niya tingnan. Rick. Ang sarap nun. Hindi pa ako tapos. Alam ko. Sige pa. Gusto ko pa. Sa sinabi niya gumalaw ulit ako. Mas malakas ngayon. Ipinagpatuloy namin ang pagmamahalan. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Hindi ako tumigil. Dahil sa stamina at sa tagal ng paghihintay, nagtuloy-tuloy ako. Nagpalit kami ng pwesto. Siya naman ang nasa ibabaw. Ang tagal na nito. Nagsimula siyang gumalaw. Wala na yung mahinhin na Maricar, lumabas na ang wild at aggressive na side niya. Ang sarap. Sa pwestong to. Ang lalim. Maricar. Grabe ka. Patuloy siya sa paggalaw. Nakatingala umuungol lunod sa sarap. Ibinuhos ko ang lahat sa loob niya. Ang pangungulila ng 25 taon pag nanasa pagmamahal. Lahat. Sabay kaming huminga ng malalim habang magkayakap. Nang tingnan ko ang orasan, 40 minutes na pala ang lumipas. Ngayon lang ulit ako na-satisfy ng ganito. Magkatabi kaming nakahiga, pawisan habol ang hininga. Iba ka talaga, Rick. Ikaw lang ang nakakagawa nito sa akin. Niyakap niya ako. Matagal kaming ganun. Walang salita, init lang ng katawan. Tumayo siya at kumuha ng tubig sa ref. Ang likod niyang walang saplot, napakaganda pa rin. Uminom siya at bumalik sa kama. Rick, kailangan ko nang umalis. Agad, oo. Pauwi na ang asawa ko. Sige, naiintindihan ko. Dahan-dahan kaming nagbihis. Puno ng panghihinayang, pero kailangan. Pagkatapos magbihis, inayos niya ang buhok sa salamin. Okay lang ba? Hindi ba halata? Oo. Ayos lang. Ikaw? Okay na rin siguro ako. Lumabas kami ng hotel at pumunta sa parking. Huminto kami sa harap ng kotse niya. Rick, ang saya ko ngayon. Salamat. The best ka pa rin, Maricar. Pero, eto na ba ang huli? Hindi ako makasagot. Alam kong dapat huli na to. Pareho kaming may pamilya. Pero hindi ko alam. Sa totoo lang, akala ko una at huli na to. Pero nung natapos, gusto ko pa. Pag-isipan natin. Palipasin muna natin ang oras. Sige. Naiintindihan ko. Sumakay siya sa kotse. Ibinaba ang bintana at tumingin sa akin. Ingat ka pa uwi, tatawag ako.
Dahan-dahang umalis ang sasakyan niya. Pinanood ko hanggang sa mawala. Sumakay ako sa kotse ko at bumuntong hininga. Ngayong araw lumagpas na kami sa limitasyon. Sobra. At hindi na kami makakabalik sa dati. Akala ko matatapos sa isa pero gusto ko pa. Gusto ko pa siyang makita, yakapin, mahalin. Pag-ibig ba ito? O tawag lang ng laman? Hindi ko alam. Basta ang sigurado, parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Pagka-uwi ko galing hotel, naghahanda ng dinner ang asawa ko. Hon, kamusta ang trip ha? Okay naman. Pagsisinungaling. Hindi naman business trip kundi kasama ang ibang babae sa hotel. Mukhang pagod ka. Maligo ka na at kumain. Sige, salamat. Hindi ako makatingin ng diretso sa asawa ko. Binabalot ako ng konsensya. 23 years kaming nagsama. Mabait, maasikaso at nagtitiwala sa akin. Ang bigat sa dibdib na niloloko ko siya. Habang naliligo nag-isip ako. Dapat itigil na to. Tama na yung kanina. Hindi na dapat maulit. Pero naaalala pa rin ng katawan ko ang haplos niya. Ang malambot na balat, matamis na ungol ang passion. Sariwa pa lahat. Habang kumakain nagtanong ang asawa ko. Hon, may problema ka ba ha? Wala naman, bakit? Parang hindi maaliwalas ang mukha mo eh. Stress sa trabaho, may konting problema lang na inaayos. Huwag mong masyadong dibdibin. Health is wealth, di ba? Lalo akong nakonsensya sa pag-aalala niya. Oo. Sige, salamat. Pagkakain pumasok ako sa study room. Kinuha ko ang phone at tiningnan ang number ni Maricar. Gusto kong mag-text pero nagpigil ako. Lumipas ang ilang araw, hindi ako nagparamdam kay Maricar. Hindi rin siya nagparamdam. Mukhang pareho kaming dumidistansya. Normal sa trabaho, normal sa bahay. Pero laging may kulang. Gabi-gabi naiisip ko si Maricar. Kahit nakikipagtalik ako sa asawa ko, si Maricar ang nasa isip ko. Hon, parang iba ka ngayon. Alin, basta hindi gaya ng dati. Parang mas madalas kang ganahan. Maingat na sabi ng asawa ko. Sorry, pagod lang sa trabaho. Nagmaang-maangan ako. Ganoon ba? Huwag magpapagod ha. Hindi na siya nagtanong. Pero lalo akong nakonsensya. Walang kaalam-alam ang asawa ko, pero ibang babae ang iniisip ko. Isang linggo ang lumipas. Isang hapon sa opisina tumunog ang phone ko. Text galing kay Maricar. Rick, kamusta? Bumilis ang tibok ng puso ko. Eto, okay lang. Ikaw, okay lang din. Kahit hindi totoo. Rick, aaminin ko. Hindi ko na kaya. Sinubukan kong magpigil. Kalimutan yung nangyari. Pero hindi pwede. At bakit ba tayo dapat magpigil? Naubusan ako ng hininga sa sinabi niya. Ako rin, Maricar. Gabi-gabi kitang iniisip. Pwede ba tayong magkita? Nag-alinlangan ako. Alam kong bawal. Dapat tapos na to. Pero, sige, Maricar, talaga oo. Gustong-gusto na kitang makita. Kailan ngayong Biyernes? Okay ba? Sige. Sa dati pa rin, oo. Doon pa rin. Sige, see you sa Friday, Rick. Pagkatapos ng text, bumuntong hininga ako. Magkikita na naman kami. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan. Dumating ang Biyernes. Nagsinungaling na naman ako sa asawa ko. May company dinner kami ngayon, gagabihin ako. Sige. Huwag masyadong uminom ha. Oo, sige. Nandoon ang guilt pero tuloy pa rin. 2:00 PM nagkita kami sa hotel. Pagkakita ko sa kanya, napakaganda pa rin niya. Nagyakapan kami ng walang salita at umakyat sa kwarto. Pagkasara ng pinto, nagdambahan kami agad. Nakakatawa, habang umuulit na babawasan ang guilt. Mas tumatapang kami. Halik-yakap, tanggalan ng damit. Mas nagmamadali kami ngayon. Sumabog ang pagnanasa dahil sa mga araw na hindi kami nagkita. Bumagsak kami sa kama at nagtalik ng marahas. Mas mainit kaysa dati. 30 minutes, 40 minutes hindi kami tumigil. Sabay kaming nakarating sa rurok at humiga ng pagod na pagod. Nagpahinga saglit at nagsimula ulit. 2 beses, 3 beses. Hindi namamalayan ng oras. 6:00 na ng gabi nang bumangon kami. Rick, ang sarap talaga ngayong araw. Nagkatinginan kami. Maricar, hanggang kailan tayo ganito? Hindi ko alam. Baka balang araw mahuli tayo. Bahala na. Iresponsable pero nakakatakot yung sagot niya. Nagbihis kami at lumabas. Sa parking lot. Rick, pwede ba ulit sa next week? Tingnan natin. Salamat. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka, Rick. Umalis na siya.
Sumakay ako sa kotse at tumingin sa salamin. Bawal to. Pero hindi ko matigil. Pauwi. Tumawag ang asawa ko. Hon, tapos na ang dinner nyo. Oo, pauwi na. Naparami ba ang inom? Hindi sakto lang. Kasinungalingan na naman. Walang dinner, ingat pauwi. Binaba ko ang phone, puno ng guilt. Pero nandoon din ang saya na nakita ko si Maricar. Magkahalong emosyon. Ano ba ang dapat kong gawin? Pagdating sa bahay, nanonood ng TV ang asawa ko. Hon, nandyan ka na pala. Gutom ka ba? Ipagluluto kita. Hindi na okay lang. Busog ako sa dinner. Sinungaling. Sige, magpahinga ka na. Habang naliligo, nag-isip ako. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang double life na ito? Balang araw mabibisto rin ako. Mawawala ba ang lahat sa akin? Pero hindi ko kayang isuko si Maricar. Ngayon namumuhay ako sa pagitan ng dalawang babae. At ang balanseng ito ay mawawasak din balang araw. Simula noon, naging regular na ang pagkikita namin. Tuwing Biyernes 2:00 PM sa parehong hotel. Iyon ang aming appointment. Sa bawat pagkikita, mainit ang aming pagmamahalan. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim. Na-addict na kami sa isa't isa. Pisikal at emosyonal. Ikatlong pagkikita. Mas agresibo siya noon. Wala na ang mahinhin na Maricar. Parang mahal na kita, Rick. Bigla ang pag-amin. Kahit noong 25 years ago mahal na kita. Pero parang mas mahal kita ngayon. Seryoso siya. Kinabahan ako, pero masaya rin ako. Ako rin. Sa araw na yun lumagpas na kami sa simpleng sex. Paano kaya kung kami talaga ang nagkatuluyan? Kung hindi kami naghiwalay 25 years ago? Kung hindi tumutol ang pamilya ko noon? Kung nagpakasal tayo, hindi natin kailangang magtago ng ganito. Naiisip ko rin yan. Sana ipinaglaban kita noon. Hindi mo kasalanan. Pamilya ko ang may problema. Pero sorry ha, okay lang. Nagkita naman tayo ulit eh. Nagyakapan kami, pero may puwang pa rin sa puso ko. 3 buwan na ang lumipas, mas lumalim pa ang relasyon namin. Ngayon pati weekend nagkikita na kami. Hon, mag-golf lang ako ha. Na naman, parang ang dalas mo mag-golf ngayon. Kasama kasi mga client. Sige, umuwi ka bago mag-dinner. Oo, uuwi ako. Kasinungalingan ulit, walang golf. Papunta ako kay Maricar. Sanay na kami sa hotel pati staff, mukhang kilala na kami. Nakakakaba pero wala kaming magagawa. Sa kwarto habang magkayakap kami pagkatapos magtalik. Rick, pwede ba akong magtanong? Ano yun? Paano kung pwede tayong magsama ng totoo? Kaya mo bang makipaghiwalay? Bigla ang tanong. Hindi ako makasagot. Hiwalayan iwan ng asawa ko para kay Maricar. Lagi kong iniisip, kaysa ganitong nagtatago tayo. Rick, Maricar, yan ay. Tumahimik kami ulit. Oras na para umuwi. Perpekto ang relasyon namin pero nakakatakot. Naisip kong kailangan ko ng dumistansya. 2 buwan matapos ang huli naming pagkikita, walang contact. Walang text, walang tawag. Siguro dahil hindi ako nakasagot noong nagtanong siya tungkol sa hiwalayan. Pero lagi ko siyang naiisip. Ang mga sandali namin parang panaginip. Ito na ba talaga ang katapusan? Isang gabi umiinom ako mag-isa sa bahay. Umalis ang asawa ko kasama ang mga kaibigan niya. Soju o beer, alak ang iniinom ko. Nakaisa 2-3 baso. Nalasing ako. Sa kalasingan nag-text ako kay Maricar. Maricar, miss na kita. Sobra. Sent, pero walang reply. Magdamag akong nag-isip. Makikipaghiwalay ba ako at sasama kay Maricar? O pananatilihin ko ang pamilya ko? Tiningnan ko ang asawa ko. 23 years kaming nagsama. Mabait, simple, nagtitiwala. Tiningnan ko ang litrato ng anak ko. College na. Proud na proud sa akin. Kaya ko ba silang itapon? Pero naiisip ko rin si Maricar. Ang tunay kong mahal ang nagpapasaya sa akin ng totoo. Lumipas ang 4 na araw. Nag-text si Maricar. Rick, hindi ko na kaya to. Nakakakaba at nakakagilty ang magtago. Magdesisyon ka na. Sagutin mo ako ngayon. Free ka ba bukas? Oo, magkita tayo. Sa dati, kinabukasan nagkita kami sa hotel. Kinakabahan si Maricar. Rick, nakapagdesisyon ka na ba? Huminga ako ng malalim. Maricar, patawad. Tumigas ang ekspresyon niya. Ibig sabihin hindi pwede. Sorry. Sorry talaga. Hindi ko kaya.
Bakit? Yung anak ko. College pa lang siya nagtitiwala siya sa akin. Paano ko ipapakita sa kanya na iniwan ng tatay niya ang nanay niya para sa ibang babae? Tumulo ang luha ko. At yung asawa ko. 23 years kaming nagsama, hindi ko siya kayang tradurin ng ganito. Ganoon ba? Umiyak na rin si Maricar. Sige, naiintindihan ko. Maricar, sorry talaga. Hindi, wala kang dapat ihingi ng sorry. Rerespetuhin ko ang desisyon mo. Ikaw, itutuloy mo ba ang pakikipaghiwalay? Oo, ongoing na. Pumayag na ang asawa ko. Mamumuhay ako mag-isa. Okay lang, masasanay din ako. Nagkatitigan kami. Rick, pwede ba last na yakap? Nagyakapan kami sa huling pagkakataon. At huling halik. Mahal kita, Rick. Minahal talaga kita. Huwag na tayong magkita ulit. Maging masaya ka sana sa anak at asawa mo. Ganon kami naghiwalay. Totoong huli na yon. Bumalik ako sa normal na buhay. Trabaho, uwi, pamilya. Mukhang payapa sa labas. Pero sa loob laging may kulang. Minsan naiisip ko si Maricar. Kamusta na kaya siya? Okay lang kaya siya mag-isa? Masaya ba siya? Isang araw, habang naglalakad sa hallway ng opisina, nakasalubong ko si Sir Robert Lim. Director, kamusta? Okay naman po, sir. Kayo po, eto gaya ng dati. Ganoon po ba? Nga pala, nabalitaan mo na ba? Ang alin po? Hiwalay na kami. Parang nahulog ang puso ko. Ganoon po ba? Ikinalulungkot ko po. Hindi okay lang. Mutual decision naman. Maayos kaming nagtapos. Ganoon po ba? Yung ex-wife ko mukhang masaya naman siya mag-isa ngayon. Talaga po, oo. Minsan nagkakausap kami, ang saya ng boses niya. Mas masaya pa yata siya kaysa noong kami pa. Ngumiti ng mapait si Sir Robert at dumaan na. Napahinto ako. Maricar, mabuti naman at okay ka. Buti naman, talagang mabuti. Pero masakit sa dibdib. Pinili ko ang normal na buhay. Responsibilidad kaysa pag-ibig. Katatagan kaysa init. Pero minsan, naiisip ko, paano? Kung iba ang pinili ko. Kung sumama ako kay Maricar, naging tunay na masaya kaya ako o nagsisi ako? Hindi ko alam. Isa lang ang sigurado. Hinding-hindi ko makakalimutan si Maricar habang buhay. Ang pagmamahal na iyon ay mananatili sa puso ko magpakailanman. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, anong pipiliin ninyo? Ang first love nyo 25 years ago o ang pamilya at responsibilidad? I-comment nyo ang inyong saloobin.